Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ito pong gabay sa pagpapataba ng palay sa sabog tanim. So yung pong mga kasamahan natin na bago lamang sa pagpapalay, so maaari niyo po itong maging reference kung paano po ang tamang o sabi nating paraan ng pag-aabono sa sabog tanim, ano po. So, meron po tayong 16 na sustansya na kailangan ng palay. Ang palay po ay kung wala po ito o kulang ang mga alinman sa mga ito, ay hindi natin makakamtan yung mataas na ani. Mga primary macronutrients katulad ng nitrogen, phosphorus o potassium, ito po yung kailangan natin sa malaking amount. Yan. Ang ikalawa po ay yung secondary macronutrients katulad ng magnesium, calcium at sulfur. At yung mga microelements, ito naman yung kailangan natin sa maliit na amount katulad ng zinc, iron, manganese, copper, boron, molybdenum, chlorine. So kalimitan po itong mga ito ay nakikita natin sa mga foliar fertilizer at meron din naman po tayong element na nakukuha sa kapaligiran katulad ng carbon, hydrogen, at oxygen. Sa tamang pagpapataba po ng palay natin, soil analysis pa rin po o yung pagsusuri ng lupa ang pinaka-importante sa lahat para meron po tayong specific na recommendation. Ang bawat palayan po, kahit magkakatabi ng pinitak o ng kahanggan o kabarangay ay magkakaiba po yan ng soil condition. Kaya po, isa po sa mga nare-recommend ko, ito po yung paggamit ng -1 element kit. So ito po yung pinakamahusay na gamitin sa pagsusuri ng lupa sapagkat yung palay na mismo ang magsasabi kung anong sustansya ang kulang sa kanya. So yan po, yung makikita nyo yung NPK, ganyan po ang itsura talaga dapat ng palay natin. Base dyan sa pagsusuri ng lupa na yan. Katulad niyan, yung -N ay madilaw, kakaunti ang suwis, o ibig sabihin, kulang sa nitrogen yung palayan nyo. So, dapat katulad siya ng NPK kung sapat ang nitrogen. Ngayon din, kulang sa phosphorus, kulang sa sulfur, kulang sa iron. So ito pong mga elemento na ito po ang itinatama natin kapag po tayo maglalagay na ng abono, ano po. So kaya napaka-importante po na masuri ang lupa. Pero kung sakali man po na wala po tayong nagawang soil analysis, hindi po available sa atin, meron po tayong tinatawag na general recommendation at pwede na po itong gamitin o maging guide. So ito po yung ibabahagi ko po sa inyo po ngayon. So sa pamamagitan po ng pagsusuri ng lupa, nalalaman talaga natin yung ano ba yung kailangan talaga ng halaman natin. So kung wala naman yun, pwede natin gawin yung number 1, yung visual na obserbasyon sa kakulangan ng sustansya. Kasi meron minsan na hindi sapat ang paglalagay natin ng pataba. So ibig sabihin kung mga 1 linggo pa lamang, 2 linggo na nakatayo yung palay natin, pwede na natin makita kung ano yung kakulangan sa kanya base doon sa mga pinapakita ng kanyang mga dahon at katawan. So pwede rin yung isa na gamitin natin na pag-identify na kailangang sustansya ay yung base nga sa resulta ng MOET o yung -1 element technique. At yung isa naman ay yung tinatawag natin na leaf color chart. Ito naman ay isang tool na ginagamit po natin para malaman natin kung kailan ba tayo maglalagay ng urea dahil alam naman natin na ang sobrang paglalagay ng urea ay posibleng tumabal ang palay natin at hindi makabunga. So magsusuwi lang. Kung kulang naman ang urea ay hindi rin makakabunga ng maganda ang palay natin dahil kulang sa sustansya. Number 3 po, alamin ang sustansyang kailangan. Dami at timing ng paglalagay ng pataba. Ang sobra at kulang na sustansya ay hindi makapagbibigay ng sapat na ani po sa hinihingi ng palay. So kapag sobrang dami naman, maaaring tumabal ang palay at hindi magbunga. Ngayon, yung timing naman ng paglalagay, maaaring
magsuwi ng magsuwi ang palay natin, hindi rin naman magbubunga. So ito naman po yung mga, pangkaraniwan na pataba na ginagamit po natin. 4600 o yung urea, 210011 or 24S o yung ammonium sulfate, 1620 o ammonium phosphate, 14-14-14 complete fertilizer o merong 16-16-16, meron ding 0060 morate of potash at meron din namang 17-017. So ito pong, nasa gawing kaliwa, ito pong numerong ito po ay mga nitrogen. So kalimitan po ang trabaho po ng nitrogen para mabilis nating makilala bagamat mas marami pa silang trabaho, ito po yung nagpapaberde, nagpapataas, nagpapalapad ng dahon at nagpapadami ng bilang ng butil. Kaya napaka-importante po ng nitrogen o nitroheno at halos lahat po ito ay kilalang-kilala ng magsasaka natin. Ang ikalawa po yung posporo, yung nasa gitnang numero, ah ito pong posporo, ito po ang trabaho niya ay nagpapadami ng ugat, nagpapadami ng suwi, sa pamumulaklak at pagkahinog para tama yung panahon ng paghinog. Ano ho, kaya po maganda po na merong posporos ang ating palay. At yun naman pong potassium, ang trabaho po nito, ito po yung nagbibigay tibay laban sa sakit at peste. Ito po minsan potassium ang nakakaligtaan nating gamitin. Ano po? Kaya mapapansin natin na malimit tayong magsasaka, laging sakitin ang palaya natin kaya nagreresulta para tayo ay gumamit ng mga pamatay peste. So ito po yung nagpapalintog ng butil din sa palay, nagpapabigat ng butil. Yan. So, ibig sabihin po, yung mga numerong iyan, kapag po zero, ibig sabihin walang taglay na abono yung isang klase ng fertilizer. Katulad ng 4600, so urea lang po ang taglay niya. Wala po siyang taglay na phosphorus, walang potassium. Pero yung 14-14-14, complete fertilizer, kaya po sinabing kumpleto sapagkat yung pong tatlong elemento ay kumpleto na. Ayan po, So ganun po binabasa ang mga abono na dapat nating ilagay sa palaya natin. Kaya dapat alam natin kung kailan po ito gagamitin mga numerong ito. So paano nga po ba natin gagamitin yung mga numero na binanggit po natin na kanina, So ito po yung sinasabi kong general recommendation. Base po ito doon sa experience ko po at sa mga paggagawa ko po ng mga soil analysis. So medyo ito po ay hindi nalalayo sa rekomendasyon ng MOET o ng -1 element technique kit. So, ito po ay para sa isang ektaryang palayan na sabog tanim. Ang una pong ilalagay na pagpapataba o na abono ay triple 14, 7 to 10 days after sowing o matapos magsabog tanim o 7 to 10 days, pipili lang kayo ng araw. Kasi minsan, maulan, o kung ano man, walang tubig pa, mga ganyan po. So, depende ho sa inyo yan. So bakit po 7 to 10 days? Sapagkat kapit na po ang palay, magagamit na po agad nung palay yung complete fertilizer na inilagay natin. So, bakit po complete? Sapagkat yun nga pong trabaho ng complete, may pampaberde, may pampaugat, pampasuwi, at the same time, pampatibay ng katawan ng palay. So, gaano po karami? Pwede po kayo magsimula sa 3 sako, then eventually, habang sa susunod na taniman, pwede nyong gawing 4 o pwede nyong gawing 5 hanggang sa hindi na makabunga pa ng marami yung palay nyo, ibig sabihin yun na talaga ang limitasyon ng inyong palay. So ang ikalawa po na pagpapataba, ang ginagamit po natin dito yung 16-20-0. So ito naman po ay optional, So bakit po 16-20-0? Sapagkat po dito po sa panahon na ito na 20 to 25 days after sowing, yun pong mga panahong ito ay nagsusuwi ng maigi ang palay natin. Kaya kinakailangan natin lagyan ng mas maraming ammonium phosphate.
yan para sa suwi at ugat at urea na rin para maberde. So gaano po karami? 1.5 to 2 sako. Optional naman po ito. Yan. At ikatlo po, yung napagpapataba, ito na po yung pinakahuli nating pataba o top dress. Ang nilalagay po natin, 4600 at hahaluan po natin ito ng 0060 o yung morate of potash. So ito pong timing nito ay nakadepende sa edad ng palay nyo. Usually kapag ang variety ng palay ay mga 105 to 110 days, around 45 to 50 days o days after sowing, naglilihi na ang palay. At yun namang mga 120 days na variety katulad ng RC18, mga 55 days po yan, naglilihi na. So yung pong timing na yun ang pinaka-importante dahil yung palay ay magdidesisyon na kung gaano karami ang kanyang ibubutil. Yan po. So yun po yung perfect timing. So yun po yung pagbilang po, pero mayroong isa hong napakagandang kung gusto niyong talagang timing na timing ang paglalagay ng top dress nyo, pwede nyo pong dissectin o baakin yung palay at yung pong unang palay na itinanim natin, yung pinakamataas na palay sa isang punuan, pwede nyo po yung putulin sa ilalim at doon po sa ikalawang buko buhat doon sa ilalim, sa ibaba, makikita kayo na parang may primordia na o yung parang bulak. Pag may nakita po kayong ganun, ibig sabihin, naglilihi na ang palay nyo, 5 to 7 days yung mga suwi niya ay maglilihi na rin. At yun naman po ang importante sa atin, yung mga suwi. Kaya po, dapat makapaglagay na po tayo ng top dress. So gaano po kadami? Pwede po ang 1.5 hanggang 2 sako na urea o pwede rin ihahalo sa 1 hanggang 2 sako ng moret o potas. So ganito po yung paraan natin ng paglalagay ng abono. Bakit po natin hindi ina-advise na maglagay ng urea agad sa panahon ng basal o bata pa yung palay? Sapagkat tatakas lamang po ito sa hangin o kaya ay sa tubig. So hindi po advisable yun dahil maliit pa yung palay natin, sayang lamang. Kaya sapat na po sa kanila yung complete fertilizer dahil maliit na numero sa maliit na palay, sapat na po. Ayan po. So kung sa tingin nyo naman ay kinukulang pa ng urea yung ni-recommend po natin na abono, para hindi naman po tumabal o tumama kayo sa saktong urea lamang na ilalagay natin, pwede po kayong gumamit ng leaf color chart. So itong leaf color chart, 50 pesos lamang po ito. Pwede nating bilhin sa PhilRice para itong plastic ruler. So ito po ginagamit lamang para malaman natin kung kailan po tayo maglalagay ng abonong urea. So, ibig sabihin po, at least ay weekly interval, pwede po kayong gumamit nitong LCC. So, ito po, ang gagawin nyo lang sa umaga, ah, kukunin nyo yung pinakamataas na dahon pero hindi nyo pupunitin. Ipapatong nyo lamang doon sa leaf color chart at dapat nakatalikod kayo sa sikat ng araw. Ayan po para hindi mag-reflect yung araw doon sa kulay ng LCC. At diyan po 'pag nakita nyo na sabog tanim ay nasa numero number 2 yung mga dahon ng palay nyo, kumuha kayo ng mga 10 peraso, sabihin na nating 6 doon ay nasa number 2, 4 ay number 3 o number 4, ibig sabihin, kulang talaga ng sustansyang urea pa ang palay nyo. So kaya mangyayari, magsasabog pa kayo. May rekomendasyon naman po 'yan do'n sa likod nung chart na ito kung gaano po karami ang abono na ilalagay nyo per hektar. Ayan po. So ang kagandahan po dito, saktuhan lang lagi na urea ang ilalagay natin, hindi tsamba-tsamba. So yun lamang po at kung nagustuhan niyo po ito, paki-like and share na rin po para marami pa hong iba na makaalam kung paano yung timing ng pag-aabono po sa sabog tanim.
So yun lamang po, like, share, and subscribe.